Hello, kamusta po? Nandito po tayo ngayon sa Batangas. Mag-iikot tayo dito, mangangampanya tayo dito mamaya. Pero nakita na kami ng aking kaibigan, isang malupit na vlogger, si Jake Magnus. So tol, ito, gusto ko lang itanong sa iyo pag-usapan natin. Kasi yung sa hearing ni Senador Amy Marcos, nag-set na pangatlong hearing sa April 8. Anong masasabi mo tungkol dito? Dapat pa bang merong pangatlong hearing? Hindi ko kung tatanungin sir, para sa akin dapat doon pa nga lang sa first hearing tapos na yun eh. Kasi unang-una nasagot na naman ng mga government official, ng ating mga law enforcer, yung katanungan ni na Senator Amy Marcos na kahit umabot ng 6 na oras na paulit-ulit. At saka kung tutusin sir, kita mo naman sila alalakas ng loob nila magpasampina. Pero etong si Senator Bato de la Rosa, nung mga panahon na ipinapatawag sa Quadcom, ayaw niyang umattend, lagi siyang nagtatago sa asayan ng Senado. Kaya nga kung tutusin, lagi naman natin ito sinasabi sa mga vlog natin na dapat talagang hindi na manalo etong si Senator Bato para maharap niya etong mga susunod na patawag ng Quadcom kapag ka nagtuloy-tuloy yung investigasyon patungkol dun sa AJK, sa madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato at sa iba pa na mga aligasyon na ibinabato kina Senator Bato. So para sa akin kung tatanungin personally, dapat sa first hearing pa lang tapos na kasi nasasayang lang ang pera ng mamamayang Pilipino dyan. Totoo yun. Parang nasasayang nga at di ba may mga moves nga sila na ipasupina yung mga hindi naka-attend kahit na may executive privilege na inano si Pangulong Bongbong Marcos. At ayun nga nakakalungkot, no, sariling kapatid pa ni President Bongbong ang parang humihilas sa kanya pababa. Kahapon nagkaroon ng alyansa na event, na rally at nag-attenda si Camille Villar. Okay? So bumalik bumalik loob na. 11 na sila ulit doon sa alyansa. Anong masasabi mo na tinanggal na talaga si Amy sa alyansa, 11 na lang talaga doon. Si Camille after ilang araw o 2 weeks bumalik na uli. Hindi, para sa akin sir, dapat lang, una pa lang kung tutusin, dapat hindi na isinama ni Pangulong Marcos etong si Senator Amy Marcos dun sa kanilang alyansa. Kasi unang-una, alam na naman natin kung saan talaga nakapanig at nakakiling itong si Senator Amy Marcos. At doon naman kay Camille Villar, lagi ko naman din sinasabi sa vlog natin na from the start ayaw ko talaga kay Ma'am Camille Villar kasi unang-una alam naman natin yung side ng kanyang mga magulang at alam naman natin kung para kanino yung kanilang gagawing suporta kung sakali na makaupo ulit sila sa ating gobyerno, makuha ulit nila yung inaasam-asam nila na posisyon sa ating gobyerno. Alam naman natin na yung loyalty nila nasa mga Duterte pa rin. So para sa akin, dapat from the start hindi na talaga isinama ni Pangulong Marcos si Senator Amy Marcos kasi doon pa nga lang nung binastos yung tatay niya. Pinakamasakit yun sa mga Marcos loyalists nung binastos yung tatay, ipapahukay sa libingan ng mga bayani, itatapon sa West Philippines Sea. Doon pa nga lang mga kababayan, talagang kung ikaw ay loyalist, hindi mo magugustuhan yon at sasama ang loob mo. At unang-una mong hahanapin yung opinion at komento at pagpuna ni Senator Amy Marcos sa sinabi ng kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Pero ang dating kasi mas pinanigan niya yung kanyang kaibigan kaysa dun sa pamilya niya, kaysa sa kapatid niya at sa ama niya na lantarang binabastos ng ating Vice Presidente. Tapos ang lumalabas pa ngayon, parang desperado siya na makuha yung endorsement mula kay BP Sara. Anong tingin mo sa yun? Talagang parang gusto niya makuha para malabong ibigay yan sir, kasi unang-una wala nang tiwala talaga ang mga Duterte kay Senator Amy. Pinapakisamahan lang talaga ng mga Duterte itong si Senator Amy kasi kahit papaano yung mga ginagawa ni Senator Amy Marcos, aminin man natin or hindi, nakakatulong pa rin talaga sa mga Duterte. Pero yung tipo makukuha ni Amy yung suporta ng mga Duterte, mukhang malabo na. Kasi kahit saan nating tingnan angulo, kapatid pa rin ni Senator Amy Marcos si PBBM, hindi magkasundo si Sara Duterte at si PBBM, at ang pipiliin pa rin ni Sara Duterte na suportahan yung talagang mga solid sa kanila kaysa doon sa tao na namamangka sa dalawang ilog. Oo, tama. Tapos ito pa, ewan ko na nakita mo na ba yung bagong video ng Vincentiments na hiniritan itong ginagaya itong si Yusek Claire Castro. Nakita mo na yan? Hindi pa. Pero ito yung doon kasi yung sila Direk Daryl, kaibigan ko yan si Direk Daryl, pero alam naman natin siya ay sa panig ni Senadora Amy.
di ba? Kaya nga nung nagka-issue noon, di ba, yung sa Pepsi na movie, di ba? Nakasuhan siya doon. O tapos ngayon naman gumawa sila ng bagong video kung saan, ito ikwento ko na lang sa mga hindi pa nakakapanood, na yung si Claire Castro daw nagre-react lang o ang pinag-uusapan lang pagtungkol kay Duterte. Parang yun, parang kumbaga pinag-iinitan daw masyado si Duterte kapag mga ibang topic na hindi na pinapansin yung tanong, puro nakapokus lang kay Duterte. Parang gano'n. Pero ang punto ko dito, Pero sinasagot niya yung mga tanong kahit patungkol doon sa mga economy, lahat natin. nasasagot niya. No? So doon pa lang mali na yung video nung sa Sentiments eh. Pero ang ano nga doon, isa na naman tong mula sa mga tao mula sa mga malapit kay Senador Amy na hinihirita na naman yung administrasyon. So bakit ng kanyang sariling kapatid. So bakit ano kaya nangyari kay Sen Amy? Ba't ganito na lang yung ito ba ay sa inggit o sa ano ba ang gusto niyang mangyari talaga kung bakit niya patuloy na sinisiraan yung sa kapatid niya? Tingin ko diyan gusto niya talagang kalabanin yung kanyang kapatid kasi siguro baka hindi na sila nagkakaintindihan ng kanyang kapatid at especially tama ka baka nga may inggit at ang mas gusto niyang paboran ang mga Duterte at ipaglaban ang mga Duterte kaysa suportahan yung kanyang kapatid. Tingin ko diyan sinasadya ni Senator Amy Marcos na kalabanin ang pamumuno ng kanyang kapatid. Ayun, so thank you very much po sa mga please follow po Jake Magnus. Ikaw, meron kang mensahe para sa mga kababayan nating sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayun, doon sa mga kababayang Pilipino po natin na sumusuporta kay PBBM, sana suportahan po natin ang gobyerno ni PBBM. Lagi ko naman po sinasabi, kapag ka bumagsak ang gobyerno natin, damay ang mamamayang Pilipino, tayo din ang maaapektuhan sa huli. Kaya kaysa sisihin natin, siraan natin yung gobyerno, mas mabuting suportahan na lamang po natin kasi kapag ka nagtagumpay naman ang gobyerno ni PBBM, tayo din ang makikinabang po nun. At doon naman po sa mga basher ng presidente, sana imulat nyo din po ang mata ninyo na kaya naando doon sa The Hague, Netherlands, itong si dating Pangulong Duterte, may mga matitibay na ebidensya laban sa kanya, may mga kaso siyang dapat harapin at kailangan niyang patunayan sa buong mundo na siya ay hindi nagkasala at siya ay inosente. Pasalamat pa siya na abil niya yung mga due process samantalang yung mga ipinatumba niya nung panahon po niya hanggang ngayon ay nanatili ng tahimik at hindi man lang nakamtan at nakuha yung hustisya at yung due process. Okay, thank you very much Jake Magnus. Salamat from Batangas. Thank you very much guys. See you po sa next video. Bye-bye. Maraming salamat po.